Good day, everyone. My name is Nika Bongo, and I will continue the discussion of Miss Maria Ortiz. So, my assigned topic is all about the gender, cultural imperialism, and the censorship. So, let's define first the gender. So, gender refers to the rules, behaviors, and expectation that society has for people based on whether they are male, female, or identifier differently like non-binary or the LGBTQ+. And it is different from the biological sex. So as we all know that gender has many different sex, like the LGBTQ+, lesbian, gay, bisexual, transgender, and the queer. So in gender, here we can see the rules and the behaviors and the expectation of the society in a particular sex. It is different from the biological sex because sex has only the male and female, not like in the gender that there are many different gender. It is different from the biological sex because sex has only the male and female, not like in the gender that there are many different gender. So for example, society might expect women to be caring and to men to be strong, but these are social ideas, not natural rules. So, 'di ba, dati nakikita lang natin yung mga kababaihan sa loob ng bahay at nag-aalaga ng kanilang pamilya or mga anak. At also dati yung mga lalaki lang talaga ang pinapaaral kasi sila lang yung pwede magtrabaho dahil nga tinitingnan natin yung mga babae na weak at also yung mga lalaki naman ay mas malakas. Not like nowadays that we can see women working in the fire station as a firewoman and also in the police station as a policewoman. So, not like dati na, 'di ba dati is nasa bahay lang sila para mag-alaga ng kanilang bata, kanilang mga anak at saka maggagawa lang sila ng mga gawaing bahay. So, 'di ba? Grabe ngayon is very open na talaga tayo. Not like dati na, 'di ba dati is tinitingnan natin yung mga babae as mahina, but now palaban na yung mga babae, very independent na talaga sila. So I have here 5 examples about the gender issues in the Philippines. So first is Vice Ganda's rules. So Vice Ganda often portrays gay people as only comic relief. So, ginaganap ni Vice Ganda ang mga bakla sa kanyang mga movies. At ang kanyang pinoportray is ang mga karanasan ng isang bakla o ang katangian ng isang bakla. So, the second is no same-sex love stories in primetime TVs. Very rare to see LGBTQ+ couples shown seriously. So, 'di ba, hindi natin nakikita sa isang pelikula ang same-sex love stories kasi yun ay isang issue dito sa Pilipinas. Very rare lang talaga siya. Wala tayong nakita or maybe makakakita tayo nito pero mga taga-ibang bansa yung gumaganap, hindi taga-Pilipinas. The third one is the women in teleseries commonly shown as housewives, mistress, and victims. So, di ba nga, sa mga teleserye is yung mga women lang is ipinapakita dito na ang mga babae ay nasa bahay lang or a housewife. At saka marami ding mga teleserye na nagpapakita ng mga mistresses. So, 'di ba?
isa rin ito sa issue dahil maraming makakapanood na hindi gaganahan or hindi magugustuhan dahil yung mga women is only housewives, mistress, or victims. So, 'di ba, nakakaawa kasi silang tingnan. Dito sa victims is, 'di ba, parang totoo nga na ang mga kababaihan ay palaging victim sa lahat. And the fourth is the lack of trans representation. Transgender individuals are rarely seen in mainstream media. So, 'di ba, hindi talaga natin nakikita yung mga ibang mga transgender dito sa Pilipinas. Like, sino pa yung si Charis Pingpingco or si Jake Zyrus ba yun? Hindi na siya pinapakita sa TV. Hindi ko lang alam kung bakit. Bakit kaya? So, dito sa Pilipinas is not open when it comes to gender, to the like LGBTQ+, 'di ba? Yung LGBTQ talaga is prone in discrimination. So, hindi trans represented dito sa Pilipinas. Maraming mga chismosa na sa mga LGBTQ. And also dito sa lack of trans representation is, 'di ba, dati is sobrang sikat yung si Jake Cyrus, but now hindi na siya pinapakita sa mga TV because yun, kasi transgender na siya. So, naging laos na siya. So, hinuhusgahan nila yung isang tao based on ano ang ginawa niya dahil lang sa transgender siya. So, the last is the body standards. Fair skin and slim bodies are overly promoted, affecting women's self-esteem. So, this is very true here in the Philippines because only the beautiful women were overly promoted. Like Andrea Brillantes. So, 'di ba, ang ganda-ganda niya at maganda yung katawan niya. So, siya yung mga kinukuha sa mga endorsements, and also yung mga magaganda lang talaga ang napapakita sa mga screens, grabe yung mga sikat. Unlike yung iba, yung mga maiitim at saka yung mataba, is grabe talaga yung panghusga ng mga tao dito sa Pilipinas. Like Angel Locsin, 'di ba? Tumaba si Angel Locsin dahil nga sa sakit niya. But grabe yung husga sa kanya. Like ano yan, si Angel Locsin sobrang taba na. Hindi nila alam na may sakit pala si Angel Locsin. So, grabe, dito sa Pilipinas dapat maganda ka kasi huhusgahan ka talaga nila. For example, kung maitim ka, sabihin ko, ang itim-itim niya, ganun. Tapos, kung mataba ka naman is, sabihin ko, ay, ganyan, yung babae na yan, sobrang taba, ganyan. So, 'di ba, masasaktan naman yung mga tao na husgahan natin. Sana hindi tayo ganon kasi tao lang tayo. Hindi rin tayo perfect. Maganda lahat ng ginawa ng Diyos. So, next is the cultural imperialism. So, cultural imperialism happens when one country's culture, like music, movies, fashion, or values, becomes more dominant than another's, often due to power or influence. So here, in cultural imperialism, we all know that it is adapting one another's culture, diba? For example, when many Filipinos prefer American or Korean music
and clothes over Filipino ones. That's a side of cultural imperialism. So, 'di ba? Alam naman natin na ngayon na yung mga kabataan or yung mga teenagers, mga Gen Z, mas tinatangkilik nila yung Korean kaysa sa Filipinos. 'Di ba? Grabe na impluwensyahan na tayo sa pananamit, sa pagkain, yung mga samgyupsal at saka sa mga music. So 'di ba dapat ang tangkilikin natin ang sariling atin. So yung iba rin naman yung mga papa na is gusto nila yung mga movies sa ibang bansa kasi daw maganda, not like in the Philippines na yung OA na daw ang pagka-edit. So we should adopt our own country. So sana tangkilikin natin yung sarili atin, hindi tayo kasi mas mawawala na yung tradisyon natin, yung mga gawain natin dito sa Pilipinas kasi i-influensyahan na tayo ng mga taga-ibang bansa, di ba? So I have here 5 examples of cultural imperialism. So first is K-pop domination. Korean idols are more popular than most OPM artists. So dito na nga. So here we see all the Gen Zs na tinatangkilik nila yung mga Koreans like BTS, Blackpink, Momoland at saka marami pa. So, 'di ba? Grabe na talaga, hindi na nasusubaybayan yung mga OPM or mga artista dito sa Pilipinas kasi mas ina-idolize nila yung mga taga-ibang bansa. The second example is the Hollywood blockbusters. So get more screens that Filipino films even during local festivals. So the third is the Western fashion trends overshadow traditional Filipino clothing and styles. So here in Western fashion trends is, 'di ba? Nakikita natin ngayon na mas marami yung mga fashions na galing sa ibang bansa, 'di ba? So yung mga aesthetic, so hindi na tulad dati na mga traditional clothes, mga conservatives, not like nowadays na grabe na talaga ka mga revealing yung mga clothes, 'di ba? Kasi naiimpluwensyahan tayo ng sa taga-ibang bansa like Korean, mga yung sa mga American, 'di ba? So kung ano yung mga uso, so tangkilik na agad ng mga kabataan. Nawala na yung mga traditional na mga kasuotan natin kasi sa mga makabagong mga damit, mga kasuotan ngayon. So yes, have you observed na many advertisement na ginagamit pa yung English kaysa sa Filipino? So sana Filipino na lang kasi dito naman ginawa at saka sariling brand naman nila yun, 'di ba? So why we use English if we have our own language, 'di ba? So dapat we use our own language. So next is the YouTube influencer copying Western content. Vloggers often imitate US trends instead of promoting local culture. So yes, 'di ba we see in the YouTube like 'di ba sa Western, so Western is they yung ginagawa nila yung mga mukbang. So many influencers din na ginagaya nila 'yon. So 'di ba bakit iba pa yung gagayahin natin? So makakagawa naman tayo ng sariling atin, 'di ba? So we can promote our own culture, our own local culture. So the last one is censorship. Censorship is when the government or another group blocks or limits
content like movies, TV shows, or books to control what people can see, hear, or read. So yes, di ba? We can see many shows and movies na binaban ng mga government or yung ibang mga grupo. So, di ba for example, the Showtime, di ba? Binan ng mga binan ng government ang ABS-CBN. So, yun, it is an example of censorship. So, here, I have here an example. Example, if a movie about politics is banned because it criticizes the government. So, that's the censorship. So, kung isa daw, may isang teleserye patungkol sa politiko is, if ibaban nila yun, so, that's censorship. So, I have here 5 examples of censorship. So, first is it Showtime. Warning. For showing affection between Vice Ganda and his partner. So, di ba, yakakita ka mo yun sa Showtime bitaw yun. Si Vice Ganda and his partner is itong kisbagan sila sa kuan sa Showtime. So, yun to is, tungod na niya to, warningan na dahil sila. And also, gikuan nila kay grabe na kuno kakuan, mambastos na yun. Makuanan ko noan, damoy ko ng mga bata na makakita na niya to. So, gikuanan niya to nila, murag, ilagi sensor. So, the second is Made in Malacanang versus Katep's issues. So, political films face bias and calls for banning. So, the third is the banning of the Kingmaker documentary about Imelda Marcos. Some groups wanted it pulled. So, here sub is, yung giban nila ito mag-documentary bitaw about kan Imelda Marcos kay gusto sagod nila na kuan war ayad to, gusto nila na birahon yan to na kuan kay para mawara na sa kuan TV. So, that's censorship. Next is the book censorship in schools. Some books with LGBTQ+ or political themes were removed from libraries. So, di ba, grabe guide ka kuan ni sa censorship is itong mga books bitaw na may mga LGBTQ or political na mga themes is yon pantanggalon nila sa kuan library kay kuno kuan lain yon on pa ini on. The last one is the radio and TV guidelines. Songs or scenes with sexual or political themes often get muted or blurred. So, di ba, sa mga scenes na may sexual, so, kuan yun, i-censored gadyo nila or i-mute kay damo ba ng mga kuan, mga makakita or makabati, especially na ang mga bata. So that's all for my report. Thank you for listening and watching. God bless.